Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na-cardiac arrest si Moira. Dito na nga ba matatapos ang kasamaan ni Moira? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tinuloy nila ang celebration ng birthday party ni Annalyn. Dahil deserve ni Annalyn na maging masaya, matapos ang mga nangyari sa kanilang lahat. Nagplano sila ng isang sorpresa para kay Annalyn. Dahil dumating at nakauwi na si RJ ng Pinas. Napansin nila si Annalyn na mukhang hindi masaya sa ginawa nila. Tinanong nila si Annalyn kung ano ang problema. At kung hindi ba nagustuhan ni Annalyn ang sorpresa nila. Sinabi ni Annalyn na pinipilit niya maging masaya sa sorpresa dahil hindi daw niya magawang maging masaya dahil sa tuwing nagiging masaya siya ay may kapalit na kalungkutan o trahedya. Sa gitna naman ng celebration nila, may tumawag kay Giselle. Tumawag mula sa mga nurse na nagbabantay kay Moira. Ikinagulat ni Giselle ang binalita sa kanya. Na-cardiac arrest si Moira at patay na daw ito. Sa sobrang taranta ni Giselle, binalita niya agad kila Annalyn, RJ, Lynette at iba pa ang mga nangyayari. Naudlot ang celebration nila at nagpunta sila sa morgue para i-check kung totoo ang balita kay Giselle. Bumulaga sa kanila ang patay na katawan ni Moira. Ikinagulat nila ang biglaang pagkamatay ni Moira. Maging si Lynette ay hindi makapaniwala sa nangyari at sinapit nitong si Moira. Naawa si Lynette sa sinapit ni Moira, lalo na nga si Annalyn. Dahil iniisip ni Annalyn kung paano niya pa sasabihin kay Zoe ang balita na wala na ang mami Moira niya, lalo pa nga at nagpapagaling pa si Zoe galing sa pagka-aksidente nito. Nagpaalam si Annalyn na tatawagan muna niya si Zoe. Pero bigo si Annalyn na makontak si Zoe. Kaya naman kinontak niya si Doc Luke at kay Doc Luke na lang niya ibinalita ang sinapit ni Moira. Nabigla din si Doc Luke sa balita ni Annalyn. Humanap ng tiyempo si Doc Luke para ibalita kay Zoe ang nangyari. Sakto naman at nagwawala itong si Zoe dahil gustong-gusto niya nang makita ang mami Moira niya dahil sa nabalitaan niya nga ang pagsabog ng yate. Para matigil na nga si Zoe, ay sinabi na niya kay Zoe ang nangyari sa mami Moira niya. Nawala na nga ito at patay na. Hindi matanggap ni Zoe ang nangyari at sinapit ng mami niya. Kaya naman hindi natigil si Zoe sa pag-iiyak at dinamayan nga siya ng mga doktor. Samantalang, tinawagan naman ni Eric si Giselle para humingi ng tawad kay Giselle sa nagawa nilang mag-ama. Galit na galit si Giselle habang nagpapaliwanag si Eric at hindi na nga niya pinapakinggan itong paliwanag ni Eric dahil sa nakipagkuntsabahan sila kay Moira. At ang masakit pa nga daw doon ay ginamit pa ni Eric ang anak nilang si Justin para makapagiganti dito kay Giselle. At marami daw ang namatay na inosente dahil sa pakikipagsabwatan nila kay Moira. Nakiusap si Eric na wag nang idamay si Justin sa pagkaso ni Giselle sa kanya. Dahil inutusan niya lang naman daw si Justin at walang kinalaman si Justin sa lahat ng plano niya. Sinabi ni Giselle na dapat magbayad sila sa lahat ng kasalanan nila. Dahil marami ang inosenteng nandamay dahil sa paghihiganti nilang mag-ama. Nakipagmatigasan si Eric kay Giselle, kaya hindi na sila nakaunawaan sa pag-uusap nila. Kaya naman binabana nila ang telepono at hindi na sila nag-usap. Samantalang, hindi makapaniwala si Chang Susan na wala na talaga si Moira. Dahil may sa pusa nga daw itong si Moira.
Kaya naman imbis malungkot itong si Chang Susan, ay sumaya pa siya sa pagkawala ni Moira. Dahil sa wakas ay matitigil na ang kasamaan ni Moira. At wala na daw manggugulo sa kanila. Samantalang, nag-usap si Giselle at si Lynette tungkol sa ginawa ng mag-amang Eric at Justin. Natanong ni Lynette si Giselle kung magsasampa ba siya ng kaso laban kay Eric, pati na din nga dito kay Justin. Agad naman sumagot si Giselle, nakausap na niya ang lawyer niya at magsasampa na siya agad-agad ng kaso laban sa kanila. Pati na din nga dito kay Justin, dahil hindi biro ang ginawa nila kahit anak pa nga daw ito ni Giselle. Desidido na si Giselle na maparusahan at makulong na si Eric at hindi lang siya sure kay Justin kung magpapakulong ba itong si Justin at kung pagpapakulong daw ba ang magandang solusyon para pagbayaran niya lahat ng kasalanang ginawa niya. Kaya naman, minabuti na lang ni Lynette na manahimik dahil alam naman niyang gagawin ni Giselle kung ano ang nararapat at kung ano ang tama para sa anak niyang si Justin. Habang nagpapagaling naman si Lyndon, nakarating na sa kanya na wala na si Moira at hindi siya makapaniwala sa pagkawala nito. Kinumpirma sa kanya ni Annalyn na totoong wala na nga si Moira dahil na cardiac arrest ito at hindi na kinayang i-revive ng mga doktor. Naisip ni Lyndon na sa wakas ay tapos na ang lahat ng kasamaan ni Moira at matatahimik na ang lahat dahil wala na daw manggugulo sa kanilang lahat. Tumutol si Annalyn sa sinabi ni Lyndon dahil hindi daw para sa lahat ang pagsasaya na wala na nga si Moira. Dahil may naiwan itong anak at ito nga ay si Zoe. Nag-aalala daw si Annalyn sa kung ano ang magiging reaksyon ni Zoe kapag nalaman at nakita na ni Zoe ang walang buhay niyang mami sa morgue. Nagmamadali naman si Zoe pumunta sa ospital kung nasaan si Moira para kumpirmahin patay na nga itong si Moira. Pagbukas niya ng kumot, ay bumungad sa kanya ang malamig na bangkay ng mami Moira niya. Hindi makapaniwala si Zoe sa nakita niya at sinapit ng mami niya. Kahit napakasama ng ugali nga nitong si Moira at kriminal ay mami pa din niya nga or mami pa nga din siya ni Zoe at hinding-hindi yun mababago ng kahit na sino pa. Iniyakan ni Zoe ang mami niya sa pag-aakalang patay na talaga si Moira at hindi na niya makakasama ito kahit kailan, dahil sa biglaang pagkawala nito. Katapusan na kaya ng kasamaan ni Moira? Palabas lang ba ni Moira ang lahat para matuloy niya ang mga plano niya? Ano kaya ang magiging desisyon ni Giselle laban kay Justin? Tutuluyan niya kaya si Justin kasama si Eric? Paano na kaya si Zoe? Paano matatanggap ni Zoe ang nangyari sa mami Moira niya? Sino magtutuloy ng naiwang plano ni Moira kung sakaling totoo nga patay na nga itong si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!